Hi guys, ayan, nandito na naman tayo. Hello. So, pag-usapan natin ngayon is about sa pag-i-invest. So, nakadepende na yun sa inyo kung paano kayo mag-i-invest. As OFW, mapapayo ko lang mag-invest kayo habang nasa sa ibang bansa at wag tayo mag-invest habang nasa Pilipinas. Alam nyo, meron niya akong kilala, ilang taon na siya nagtatrabaho sa ibang bansa. So, ilang taon na siya ngayon? Nasa 40 plus. So, imagine niyo from 23 years old hanggang 40 plus, nagtatrabaho siya sa ibang bansa. So, gano'n nakatagal yun? Almost a decade na. So, mahigit ng isang dekada siya nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero alam nyo guys, yung pagtatrabaho niya sa ibang bansa, alam nyo, ang hindi siguro maganda, yung pagtatrabaho na nagtatrabaho ka para kanino ba? So, nagtatrabaho ka, kasi single to eh, nagtatrabaho ka para ba doon sa pamilya mo, sa magulang mo, or nagtatrabaho ka para ba sa sarili mo, or nagtatrabaho ka para doon sa mga kapatid mo or sa anak ng kapatid mo. So hindi ko minamali itong mga ganitong mindset, no. Wala po akong against sa mga ganitong mindset. But sometimes you have to think about it kung tama ba yung reason kung bakit tayo nag-iibang bansa. Kasi mostly ang nagiging reason natin as OFW, nag-iibang bansa tayo kasi kailangan natin tulungan yung kapatid natin, yung anak natin na maitaguyod yung sarili nila. Pero minsan, the more na natutulungan natin sila, the more na nakakalimutan natin na nakakalimutan nilang lumipad sa sarili nilang pakpak. So hindi ko sinasabi na huwag kayong tumulong sa mga kapatid or huwag kayong tumulong sa inyong sa anak nyo kahit medyo matanda na, kasi may mga OFW kasi tayo na age 50, age 60, nagtatrabaho sila hindi para sa kanila, kundi nagtatrabaho sila para sa pamilya nila, na yung pamilya nila is ang age naman is kaya ng buhayin ang sarili niya. So wag tayong maging kasangkapan para hindi sila matuto na umangat sa buhay, hindi nila matutunan na itaas ang kanilang mga sarili. So wag tayong wag natin siyang gawing common para sa ating mga OFW, yung ganun. Kasi kawawa din sila. Tutulungan natin sila ngayon, no? Matutulungan natin, mabibigay natin yung mga gusto nila, mapoprovide natin yung mga pangangailangan nila. Kahit may mga asawa na sila, nag-asawa sila, medyo nahihirapan sila, mapoprovide natin yun, kaya naman natin ibigay. But the question is, yung bang kaya nating ibigay sa kanila, is makakatulong ba talaga sa kanila? Paano kung tumigil na tayo ng pag-ibang bansa? So, paano naman sila? Tapos, saka lang sila matututong tumayo sa kanilang sariling mga paa. So, wag natin siyang i-common, no? Alam nyo, lagi ko nga itong sinasabi, no? Hindi masama na tulungan natin ang ating mga magulang. Kasi magulang natin sila. Hindi rin masama tulungan natin ang ating mga anak habang sila ay nag-aaral. Pero, wag nating i-commonize na tulungan sila even if kaya naman nilang buhayin ang sarili nila. Kasi the more na nagbibigay tayo sa kanila, sa halimbawa, hindi wag na sa magulang, no? I-disregard natin yung magulang kasi magulang natin yan eh, matatanda na sila. So talagang tutulungan natin yan. Tsaka yung mga anak na below 18, tutulungan natin yan. Pero yung mga above, yung mga tipong kapatid nyo, dahil nahihirapan lang sila, walang pambayad ng kuryente, walang pambayad ng tubig, minsan iisipin mo rin, bakit pa kayo nag-asawa? Kung iaasa nyo rin pala sa amin lahat kumbaga lahat ng kailangang tulong, isiaasa nyo pa sa amin, di ba? So, para sa akin, parang hindi sila matututo na tumayo sa sarili nilang mga paa. Hindi sila matututong yung capacity nila, kasi pag nagkaroon sila ng pamilya, dapat kaya nilang buhayin. Kung gusto mong tumulong, nasa sayo yun, pero wag nyong i-normalize na kayo talaga yung magpo-provide para sa kanila dahil nahihirapan sila. So meron din kasi kayong sarili. Meron din kayo guys na sarili nyong buhay. Meron din kayong kailangan paghandaan, kagaya ng pagtanda nyo. As OFW, yan, lagi ko yan sinasabi, no? Kasi naawa ako dun sa mga mababasa ko na matanda na. Tapos pag uwi, parang masama pa yung loob ng mga anak na umuwi dahil sa wala nang tutulong sa kanila. So dahil na-normalize natin, natulungan sila. So pag tumigil na tayo ng pagtulong sa kanila, magiging masama ka na sa kanila. At the same time, bukod sa magiging masama ka sa kanila dahil hindi ka na nga makakatulong, is parang ang tingin pa nila sa iyo is pabigat. So para hindi ganun yung maging tingin sa atin as OFW, no? Para hindi ganun yung maging tingin sa atin ng mga
pamilya natin kapag nagretiro tayo. Ngayon pa lang turuan na natin sila kung paano tumayo sa sarili nilang mga paa na hindi umaasa sa atin. So kung mag-abot kayo ng tulong, walang problema yun. Pero yung tipong as in talaga na kayo ang magpo-provide sa kanila, alam nyo, hindi tayo nakakatulong sa ganung paraan. Ako na po nagsasabi, hindi tayo nakakatulong. Ang nangyayari dyan is parang tinuturuan pa natin sila na mabalian ng sarili nilang pakpak. So, ano to, no? Hindi to common sa mga vlogs ko, yung mga ganitong senaryo. Pero nakikita ko kasi mostly ng mga OFW. Kasi may mga ano ako niyan eh. May mga nasasalihan ako ng mga group ng OFW kahit sa Hong Kong, sa Dubai, yan, nasasalihan ko yan. Nandiyan ako. And then nakikita ko itong mga ganitong senaryo. Parang naawa ako. So ito yung naging way ko to advocate yung mga kapwa natin OFW na hindi naman natin kailangan na ipakita yung pagmamahal natin sa mga ganong paraan. So, madali lang siguro para sa akin na sabihin. Kasi yung iba, yun ang sasabihin. Pero kung iisipin nyo at pag-iisipan nyo yung mga sinasabi ko, alam ko sa sarili ko na may point ako. So, sinasabi ko to, hindi naman para ako yung makinabang, di ba? Hindi para maliin kayo or whatsoever. Sinasabi ko to para masabi ko sa inyo na na hindi to normal eh. Kumbaga, sa atin kasi, naging culture na sa atin na tulungan yung kapamilya natin kahit kaya naman nila na iahon ang sarili nila. Tulungan kasi yun yung dapat dahil tayo yung may trabaho. Yun nga lang, dahil sa sobrang tulong natin, nakakalimutan na nila na tulungan yung sarili nila. At pag nakalimutan nilang tulungan ang sarili natin, ang mangyayari, magiging normalize na sa kanila, nagpapadala naman si mama sa akin. Alam mo yung may asawa na, may anak na, ganon. So, anong gagawin nila? Tatambay, ganyan. Kasi monthly may padala naman si nanay monthly may padala naman si ate. So, kapag ganon, anong mangyayari pag tumigil na kayo ng pagtatrabaho? Alam niyo, gusto niyo magretiro, pero hindi niyo siya magawa. Kasi ang iisipin niyo, may nakaasa sa inyo. So guys, nasa sa inyo naman kung makikinig kayo sa sasabihin ko as OFW. Ako po ay may magulang, mother and father, nandyan pa sila buhay. Pero sa magulang, hindi po ako mahigpit pagdating sa pera. So medyo mahigpit lang ako guys pagdating sa pera in terms sa mga kapatid ko. Kasi gusto ko magagamit nila or kung tumulong man ako sa kanila is dahil gusto kong tumulong, hindi dahil sa kailangan kong tumulong. So, yun yung naging normalize sa amin, sa family namin. Kaya hindi rin siya masyadong problem sa akin. And baka nga sabihin nyo sa akin na madali lang kasi sa sabihin yan kasi hindi ganun yung family mo. Pero guys, ang OFW kasi ang magdidesisyon sa sarili niyang pera. Kung ganun yung desisyon nyo sa pera nyo, isipin nyo na lang kung pag tumigil kayo ng pagtatrabaho, kung anong mangyayari sa inyo. So, hindi ako makikinabang sa lahat ng sinasabi ko, guys. Pwedeng mabuksan ko lang yung isip nyo, pero hindi po ako ang makikinabang dyan sa mga sinasabi ko. So, yun lang. Thank you.